Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video guys, busy po kami. Walang klase si Sansan, kaya ayan, sinamantala natin na maglagay po kami ng trapal. Apalitan yung trapal namin dito. Yan na po yung punit na trapal. Para po mayroong mag-akyat. Ayun, nandoon sila sa may niyog. Kasi yung isang the lights po tayo guys kasi mainit. Yun. Dahil yung isang tali ilalagay doon sa puno ng niyog para po maplastar po siya. Yan na, ikabit na po dito. So ipinadiretso ko na lang doon para yung sobra dyan pwedeng maanuhan ng motor. Pero parang maliit lang yung yung sobra. Saka dito. Yan guys, blue na blue po yung langit. At yung oras alas 8 pa lang, mainit na. Kami na lang pong tatlo dito dahil nagsipasukan na po yung iba naming mga housemate. Tapos habang nagkakape po tayo na isipan kong ikabit namin yung trapal. Sinamantala namin na nandito si Sansan. Kasi si Papa Bits hindi kayang mag-akyat-akyat dyan dahil nananakit yung mga paan niya. At nilagyan ko lang ng silupin yung tali para makita kung sino yung dadaan na may sasakyan. Ano po yan? Cable wire. Cable wire po yung ginamit namin. Katulad nito. Cable wire. Mga sobra-sobra yan sa sa kapitbahay kasi yung trabaho niya nasa PLDT. Marami po siyang wire. So po kami. Nakakahingi. At saka dito, ayan. Yung sampayan ko dito nilipat ko. Dahil nilipat ko doon sa may pusti ng bob wire. Dahil ayan. Nalugmok na po yung nila madam. Payag-payag. Dahil bulok na. Ginawa na lang nila na panggatong. Yan. At dito masarap lagyan din ng payag-payag dahil mahangin. Hoy, takaw. Kiara, sakop dali, dali. Kaya dahil kuan. Saya na. Takaw. Takaw. Dali. Takaw. Takaw. Ay, may nag-aabang kay Shera. Oh, hindi. Ayun, may din. Ayun, may din. Nila ito. Ito na ito. Ayun po dito. Ito sa dito ay ban. Hindi ka makakaraysan. Hmm? Hindi makakaraysan. Sige. Ito. Punta. Ayan, si Dadan. Galing sa mimi niya, sa mimi.
Maganda ngayon yung ano ni Dadan. Reception. Alo, Dadan! Laos lang ikaw, Laos! Ha? Laos lang? Wow! Wow! Kuno wow! Oh, oh, oh. Titingin pa siya, titingin. Pumasok. Siya. Wala sila ate, wala sila ate. Nag-school sila, be. Nahanap niya si ano, si Sia. Wala. Nag-school. Nag-school sila. Oh, nag-school. Oh, nag-school sila, nag-school. Bisa na yun. Bisa na yun. Very good. Nana. Na bata. Tapon natin dito sa likod. Susunog tayo mamaya. Oh! Ang saman, padak! Padak ka dyan! Ano? Uy! Asa naman? Sad ka? Wa! Palit ka. Wa lang! Okay. Ha? Ain. 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 Asa? Asa? Hain. Ain. Re? 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 Ay, kay adi yang ninong! Re? Madam, ari ang yang ninong! Sponsor! Ano? Diba? Tapos ka pa. Madam! Okay na ka na rin mo ni Papa Miss. Ba, kay daw. Dagang. Lakas tidak. Ano? Okay na? Naaman! Migawas man siya. Si Dadan lang ang migawas. Para iluya mo usulan ba? Lumuwag.
Ini higdan ta. Parang to. Ngayon, pag-ibot. Limit. Cuma na may direct. Awit to. Init. Lumuwag siya guys, lumuwag. Kasi inunat namin ng mabuti yung ano, yung trapal. Dito. Tanggal na kasi yung kahoy dito, kaya parang humuyot. So, kailangan talian papunta doon sa niyog. Para hindi rin maunat yung trapal na mapunit. Dito, kinakailangan pang talian sa gitna. Para yung tubig hindi po umistak dito. Diretso lang yung daloy. Diyan. So, yan. Maganda na naman tingnan. Plastado na naman. Plastado. Lipat natin dito na. Lipat natin yung hinangar natin dito. Para mahanginan. Oo. Hindi na naman tayo magkakandara pa pag umulan bigla. Dahil nakasilong na naman po yung mga ano natin. Mga hinangir dito sa likod. Or sa harapan. Nakaplastar na naman sila. Pwede na naman anuhan ng manok or pusa. Dapuan. Mga peresyado. Pag nandito ako, hindi nagpapakita yung manok. Kasi binubugaw ko kaagad. Hindi pa nakakalapit, binubugaw ko na. Bagat ornaton nga diyan, no? Ano? Di ba yan? Nga diyan, no? Ikaw. Parang plaster. Di ba? Ornaton. Sugad na. Din. Ini. Awa ba? Oo. Pero kasi ito nila. Hindi nila, isang sugat nila. Tapos ano? Parang yung panidi, unata. So, ayan guys, naikabit na din namin yung trapal. Naging maayos na din. Tsaka dito inayos din inunat namin. Yan. Maganda na pong tingnan. Mabuti yung itim na trapal dahil hindi klaro. Parang hindi klaro. So, doon sa likod, bibili pa tayo ng 3 metros or 3 meter. Idudubli natin doon sa yung nandito kasi parang medyo may ano na din, kunting butas. Yan, may kunting butas.
Aliwalas ng tingnan. Napakatahimik ng paligid na medyo mahangin-hangin. At si Papa Bits naman, kinuhaan ng sukat yung ladder dahil maggagawa daw siya para doon sa sa bagong titirhan ni Jing dahil kinakailangan po. Ayan. Drawing na po niya. Yan. Gagawa din siya ng ladder. Kinuhaan niya ng sukat. So, material yung kulang. Kaya naman dito yung yung dito sa likod. Matibay pa po siya. Yung dito, ayan, medyo bumabakas na po yung yung pagkanipis niya. Isang dapo lang yan ng ng manok, mapupunit na naman. Po yung buhay ng nasa bukid, tabing-tabing, parang lumuwag po tingnan. Parang lumuwag po dito. Yan, malinis na malinis po dahil naglinis na po tayo. Hanggang sa labas, nakagwalis na po tayo. Tas dito din sa loob, maano din, malinis, maliwalas, na medyo wala tayong labahan ngayon. Pero mamayang hapon, pagdating ni Chrislyn, maglalaba po tayo dahil kinakailangan po malabhan yung uniform ni Chrislyn dahil nila, confession, first communion, yun ba? Pero hindi sila nakaputi ng damit. Yun nga, sabi ko, nakapag-order si Mama Walin ng damit na puti. Tsaka merong para dito sa ulo, yung ipinapatong. Ang akala namin, first communion. Yung pala, confession, mangungumpisal, ganun. Sa pa lang nila yun, sa religion, para sa subject nila na religion, syempre, malapit na pong matapos yung klase. So, meron silang pangumpisal. Parang napapaisip din po ako, kung mag first communion po ngayon si Chrislyn, parang maaga pa. Kasi dapat yung nag first communion, grade 4. Dahil noon, nag first communion po ako, grade 4 din. Tapos si Patpat, grade 4 ngayon, nag first communion na po sila. Tapos ngayon si Chrislyn, grade 3 pa lang, mag-go first communion na po. Yung pala is mangungumpisal pa lang sila. Tapos selected lang yung marunong daw ng magdasal para sa pangungumpisal, at marunong ng mangumpisal. Tinuruan naman sila, at saka marunong naman si Chrislyn. So bali na nasali po siya. Bukas na po yung nila. Sa sa eskwelahan, sa gym. Kaya ayun. Dumating na yung yung susutin sana ni Chrislyn bukas ba or sa 13 ito, puting damit. So hindi masusuot. Mabuti kung magkasya pa to hanggang sa grade 4 ni Chrislyn. Madaling si Chrislyn. Lumaki. Tumaas. Sinukat kagabi, medyo may allowance pa. Yung niyan, yung taas. Sakto lang sa kanya ngayon, baka sa pag grade 4, tumaas pa si Chrislyn, so magiging maiksi yung damit. Sabi ko sa mama niya, hindi ko na lang si Chrislyn papakainin. Para hindi lumaki kaagad. So yun. Medyo sayang sa ngayon yung yung damit na puti. Sit yan. Hindi masusuot kasi naka-uniform lang. Kasi yung mama naman, hindi naman sinabihan na ganun. Pero automatic, kahit nga ako, automatic din na sabi ko, magsusuot din yan ng ng puti na damit. So, yun din yung naisip ng mama niya. Order ka agad. Yun,
huli na mag-confirm yung school na naka-uniform lang po sila. Naka-order na si Mama Walin. Kung hindi naman yan magagamit ni Chrislyn, pwede naman yan, pero matagal pa. Ano pa lang si Sia, magre-grade 1 pa lang. Ako na lang ang susuot niyan, guys. Habang naglalaba po ako, naka-dress ng puti. Joke. Ay, yan. Maupo muna tayo. Isipin naman natin kung ano yung susunod natin na routine. Nakapaglinis naman ako. Na kami ng trapal. Tapos, konti lang naman yung tupiin ko. So, mamayang hapon naman tayo mag-uumpisa ng routine. So, alas 9:50, malapit-lapit na pong mag-alas 10. Labasan na naman ni Sia at susunduin at maghahatid na naman ng pagkain ni Chrislyn. Dalawa lang yung natin dito, choice kung sino pong maghahatid, Papa Beach at saka si Sansan. Pero si Papa Beach na lang kasi merong pong dyan sa tapat ng eskwelahan, Comelec checkpoint. Hindi naman sila nanghuli pero baka mag-operation. Ingat-ingat lang dahil si Sansan wala pang lisensya. So, medyo re-relax muna tayo, guys. Re-relax. Alas 3:26 na, guys. Kaya, ayan. Na po tayo ng tubig. Mag-umpisa na po tayo magpaagas, maghakot para sa pagbanlaw natin dahil nag-umpisa na po tayong maglaba. At sinusundo na po si Chrislyn ni Papa Beach. Na yun man talaga ay yung hinihintay ko na dumating si Chrislyn or makauwi na or magsilabasan na po yung klase dahil yun po yung pag-upisa natin maglaba. Dahil kailangan labhan yung uniform kasi gamitin nila bukas. Yun. Naliwanagan na po ako. 2 araw po na confession. Tapos, sa Friday, yung communion. First communion talaga. Grade 3 pa lang, mag-first communion na si Chrislyn. At yung gagamitin, yung dress na puti, hindi rin po masasayang. Kasi walang klaro po yung advisor ni Chrislyn. Hindi nga alam yung oras kung ano ang umpisa bukas ng confession or ano ang mas, kasi hindi naman po talaga siya yung teacher ng religion. Tapos so kaninang magbanggit na nasayang yung dress dahil hindi susuotin. Nabasa ko po sa GC namin na yung communion sa Friday, tapos yung susuotin nga yung puting damit. Paagas muna tayo sa batya, tas sasalukin natin sa balde, ilalagay sa balde, tas hahakotin na natin dito sa likod. Tayo na po yung maghahakot ng tubig dahil nandun si Papa Beach, sinundo si Chrislyn. Tas kanina kala ko meron pong nag-akyat ng buko juice dito sa likod. Meron pong naghumalampag na malakas. Yun pala yung isang ng niyog is nahulog. Teka muna, guys, kasi napupuno na yung batya. Kailangan na nating salukin sa balde. Yan. Kasi ang hose na ginagamit ko dito, hindi namin tinanggal mula doon kila madam para abang na din sa pagkawalan ng tubig dahil parang tag-init na naman. Ayan, tingnan nyo yung paligid, napakainit talaga.
At si Sia, yan, tulog. Tas nakakortina yung labas ng tindahan namin. Nakakortina. Dahil yung init pumapasok. Yan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Yung bunga. Nahulog. Iwan ko kung may laman na yan. Sabi ko kay Papa Bits, kunin natin. Iwan ko bakit nahulog. Yan. Kahit sabaw lang, pwede na yan. Mamaya papaanuhin natin si Kreslin dyan. Papapasukin natin doon sa likod. Doon sa likod natin papadaanin. Kasi sayang. Pwede na niyan lagyan ng gatas. Tawagin nila dito is lamaw. Pwede nang maglamaw. Salok ng tubig. Pwedeng pahinaan para mapunta sa taas yung iba, para mapunta sa tangke. Makapuno tayo dito, mapupuno din yung yung tangke. Yan, mainit. Yung bahay namin sa loob, hindi mainit kahit walang kisame. Yung lang dito, yung maalinsangan dito sa sa labas. Yun po yung sinasabi ko na napakainit. Tapos yung tambayan namin dito sa likod, ayan. Mainit pa. Kung dito naman sa loob dito, hindi mainit. Kahit walang kisame yung bahay namin, hindi po mainit yan. Yung dito lang sa extension kasi, ayan, pumapasok yung init. Buti na nga lang, yung trapal ko, pinaabot ko dito. Dito sa yan. Pinaabot ko dyan. Para hindi na pumasok yung init masyado dito. Tapos dito talaga delikadong dito ako maglaba or magbandaw kasi panay nahuhulog yung bunga na hinangat-ngat ng daga at saka yung rinaugan. Iwan ko kung ano sa Tagalog yung rinaugan at saka yung palwa ng niyog. So, ayan guys, habang nag-ano tayo ng tubig, usap-usap lang muna tayo hanggang sa makapuno. Hanggang wala pa si Kreslin. Puti muna, puti. Ayun, pinasabay ko na lang si Papa Bits na bumili ng sigarilyo at bigas. Kasi naubos na naman yung bigas namin na 10 kilo. Balik na naman tayo sa kinilo. Tapos maya-maya meron tayong susunugin na yan. Yung kinuha natin na trapal. Yan, nasa likod. Susunugin ko pa yan mamaya. Palagasan na natin para magkalaman yung batya. Kaninang tanghali, pagkatapos namin kumain, nahiga tayo. Tinabihan natin si Sia para makatulog. Kasi pag hindi mo pa yan tinatabihan na pinatutulog, daldal ng daldal.
Maraming kinukutingting hanggang hindi nakakatulog. Maraming mga tanong si Sia. Tas minsan si Sia, tanong ng tanong sa akin, hindi sinasagot. Pinangungunahan niya ako, sasabihin na naman niya. Oo, sasabihin mo na naman ko na marami kang tanong, marami kang tanong. Pinangungunahan ako ni Sia. Makulit kasi. Tapos yun pala, si Ate Sixie, nandun na sa Tacloban. Kahapon lang sila dumating doon sa Tacloban, kahapon ng mga 5, pero dumating po siya ng Maynila noong March 6. Sinundo po siya doon ni Pinsoy at saka si Full. Tapos yun, kagabi nagbanding sila doon. Doon sila kumain sa bahay ni Paul. Pinapunta sila Rosan, sila Mama Pix. Tapos yung pamilya ni Japon, sabi ni Ate Sixie, magdala na lang kayo ng kanin dahil hindi na sila makapagluto. Bili na lang sila ng barbecue para pagsalu-saluhan nila. So nagmukbang sila kagabi. Habang kami kagabi dito kumakain, sila naman doon at tipon-tipon kila Paul, sa bahay nila Paul, yung asawa ni Ate Sixie. Doon sila na nihapon. Video call po kami. Doon sila sa Tacloban na si Ate Sixie. Tapos plano ni Ate Sixie, hintayin muna yung yung exam siguro ni Pinsoy, hintayin. Tapos plano ni Ate Sixie, magpunta sila dito sa Cebu. Tapos pupunta kami ng Jinsan. Kami lang ni Ate Sixie dahil recognition ng 2 anak niya doon na nasa Jinsan. Tapos isasama niya muna dito sa Cebu, papagbakasyonin yung 2 anak niya na nasa Jinsan, 2 dalaging din niya. So balik kami, pupunta kami doon baka mga katapusan ngayong Marso. Ako po yung sinasama ni Ate Sixie. Dapat sana kasama si Papa Bits, pero walang maiwan dito sa tindahan. Sabi ni Ate Sixie, maghintay ka na lang dito kasi yung inaano ni Ate Sixie, hindi sapat yung ipon niya sa bero biyahe, ganon. So magpupunta po kami ng Jinsan para kunin mo na yung 2 anak niya doon, na habang po siya nandito, dahil 2 months naman po yung bakasyon niya, pinayagan siya ng amo niya na magbakasyon siya ng 2 months. So bali yung balik ni Ate Sixie sa Mi 6 sa Malaysia. Kaya ayun, so ngayon doon muna sila sa Tacloban dahil may klase pa si Pinsoy. Pagkatapos ng exam siguro, yun, pupunta na dito sila sa sa Cebu. Baka kasama si Rosan at saka si Piang, kasi si Rosan yung magbabantay ng sira-sira store natin. Yun po yung plano. So makakapagbakasyon din tayo guys kahit papano. Makakapunta po tayo ng ng Jinsan. Kaya focus tayo sa tasking sa atin ni Jing na paayusin
ayusin yung ano niya doon, bagong titirhan niya. Kinakailangan bumalik po kami sa Sabado at Linggo. Pero yan, puno na. Naliligo na ako ng tubig, guys. Puno na po yung ano, yung tangke. Sa Sabado, babalik na naman po ako dahil mayroon pa ako kaming bibilhin na material ni Papa Bits para sa Linggo. Maaga kaming pupunta doon nila Christian Ronald para matapos nila po yung pag-tiles doon. Dahil sa March 17, uuwi na po si Jing galing Negros, galing sa Sibiraan nila. Kailangan matapos natin po yung ano, yung project pinapagawa sa amin ni Jing. O, diba? Sabay-sabay pong napuno. Tangke at saka yung batya. Nag-uumapaw na yung tubig. Para pag natapos mag-tiles doon, yung sunod na gagawin po namin yung tulugan ni Jing sa taas, parang loop ba yun? Tawag yung may hagdanan, tas diretso papag yung style na yun. Oh! Good morning! Nagising na si Sia. Tapos yung pintuan, ano muna, magpapaalad, tapos gagawa ng pinakagit. So pag na-okay ng lahat, pwede na si Jing lumipat. Sa Sabado pupunta ko doon, magliligpit ng gamit sa boarding house. Yung dalawa sama si Papa Bits doon naman sa ano, sa bagong titirhan ni Jing. Nakakahingal maghakot ng ano, tubig, guys. Yan, kunti na lang yung pupunuin natin dyan. Maupo muna tayo at magpahangin. Yan, hintayin ko lang si Chrislyn para masama na po yung uniform niya. Ano nang init, guys. Yung banda ng init ng araw, mainit. Sa loob ng bahay namin, guys, hindi mainit. Malamig kahit wala po kaming kisame dahil naanuhan po kami ng dahon ng niyog. Yung mainit lang yung dito sa labas. Siyempre, tumatagos yung init ng araw. Kaya ganito, meron po tayong mga trapal-trapal na ginagawa. Hindi naman natin pwedeng sa bagay doon. Pwedeng lagyan na, pero masisira din kasi may plano pa. May plano pa si Mama Wali na ipataas. Masisira pa rin. Kaya yan, trapal-trapal lang muna tayo. Palibot lang trapal para yung maibsan yung init ng araw na tumatagos. Katulad dyan, tingnan nyo yung impact ng init. Napakaliwanag. Mainit yan sa pakiramdam kasi na ng hangin. Kaya may tayo doon nun, hindi nakikita dahil yung natin, kortina sa tindahan, hindi nakikita dahil against the light po sa sikat ng araw. Against the lights ba? Tama ba, guys, yung pinagsasalita ko? Parang mababas tayo dito.
Oh, yung pinabibili ko. Na ano? Ha? Ah, di. Na. Ang bugas. Ah, di. Ah, sorry lang. Kala ko wala. Ano ka buwas? Uniform? O sige, maghubad ka kasi lalaban natin yung uniform mo. Tapos pagka-barnis kay Koan, Puti na damit. white dress. Asus, ayaw niya guys ng puti na damit kasi white dress. Yung white dye, puti na yon. Oo, oo. Yan, may ano tayo dyan, may tapping. Yung tapping yung sinasabi ko. Kinurtinahan natin. Pero pwede na yan, pwede na yan tanggalin kasi wala nang init ng araw. Oh, si Papa Bets, tingnan nyo ha. Tinatanong ko lang kung nabili yung, maano kaagad. Parang sa amin is naninikig. Naninikig kaagad. Kaya madali lang po kaming mag-spark sa ganyang niya, attitude. Maano ka agad. Talagang adjust lang po tayo. Ang akala ko lang naman kasi nakalimutan kasi wala naman tayong nakikitang nakasabit yan. Hindi naman natin nakita yung bigas na dala nila dahil yun nagpabili tayo ng bigas. Yun talaga yung approach ng pabits natin. Agoy, Ginoo ko. Oh, siya. Pagmamata pala nimo. Nandun kagad si siya. Medyo na itaas na po yung namin, trapal. Hindi na mababa. At saka parang mas maano tingnan yung itim. Kasi parang hindi klaro. Hindi tulad nung blue at saka orange. Malayo pa lang, klarong-klaro na. So, ayan po guys, natapos din tayong maglaba. Ayan, dito sila lahat yung mga nilabang ko ngayon. Dyan po nakahanger. Tsaka, nandyan po yung uniform ni Creslin na susuotin bukas. Yung araw is nandyan na sa baba. Dito, yung araw, yung paglubog. Dito sa Sogol, yung araw paglubog banda dito. Sa Tacloban naman, sa amin parang dito. Dito banda. Dito sa Sogol, ayan. Matatabunan na po ng bukid yung araw. Kaya, kunin na natin yung cortina natin dito. Cortina. Ayan, si Sia. Mabilis po dito, hindi mainit guys. Mabilis dito, hindi mainit guys. Yan po guys. Bye-bye muna. Thank you for watching. Ayan, parang wakwak na naman si Sia dahil tinanggal na naman yung tali ng buhok niya. Bye-bye. Bye-bye po guys. Time na naman. Next time na naman. See you in my next vlog. Bye-bye po. Bye-bye.